Bigyan natin ng opinion reaction itong pahayag ni Jose Claire Castro tungkol sa accomplishments ng gobyerno. Malapit na kasi ang SONA eh. Kaya sa mga press briefing nila, yan, sinasabi na yung mga nagawa. So ito ngayon, meron siyang binanggit na nagawa ng administrasyon. Tapos may follow-up question si Eden Santos. Nako, wala na naman. Bumalik na naman yung Eden phobia. Grabe talaga si Miss Eden Santos ng Net25. Walang kawala si Auntie Claire Castro. Okay, pakinggan natin. Nakakatawang sagot. Sa 607 Balay Silangan Reformation Centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo. Oh my God! Umabot na rin sa 607 Balay Silangan Reformation Centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Salamat po. Oh my God! Magbasa tayo sa mga comments. Parang ganyan din lang yung 5,500 control projects eh. O ito, mga comments, mga tumatawa. O misinformation. Ano, 607? Bahay Silangan. Ano ba yung sinabi niya? Nakalimutan ko na. Reformation. Ulitin nga natin. Ulitin natin. Ulitin natin. Umabot na rin sa 607 Balay Silangan Reformation Centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Sandali ha. I-search ko lang ha. Ano bang Bahay Silangan? Dahil Reformation Centers, ito ba yung sa war on drugs na kasi ang focus ng administrasyong Marcos hindi yung madugo, yung rehabilitation. Bahay Silangan, sandali i-search ko lang, ngayon ko lang naisip. Ang dami na nilang nasamsam nga droga. Sigurado yan, yung nasamsam nga droga, tuni-tunilada, pinakamalaki na. Kaya lang, lumulutang lang ang karamihan. Walang nahuling drug lord. Sigurado yan, ibibida na naman sa, yun, Bahay Silangan Reformation Center. Ano ba itong Bahay Silangan Reformation Center? What is the purpose of Bahay Silangan in the Philippines? The Bahay Silangan is part of PDEA harm reduction efforts. It is a national drug reformation program which offers temporary refuge to drug offenders and surrenderers with the objective of making them self-sufficient and law-abiding members of society. Yun. Kaya lang, PDEA, so, related ito sa Related ito sa pag-rehabilitate o pag-reform. Kaya nga, reformation centers. Okay naman. Maganda kung nandyan. Kaya lang, yun nga, tinanong, saan area, saang address, hindi alam. O, di ba nakakatawa? Kahit man lang magsabi ng kung well-informed ang palasyo. Okay, 607, dito sa Metro Manila, nandyan sa ganito. O, kahit ganun man lang, imposible naman na masabi ni Jose Claire Castro yung location ng 607. Okay na lang sana kahit 2 o 3 lang. O, ang may pinakamalaking Bahay Silangan nandyan sa ganito. O, kaya lang, walang kaalam-alam eh. Kaya, anyway, parang ganyan din lang. 5,500 flood control projects. Kailang SONA ba yun? Last year lang ba yun? Tama Last year lang yun. Oh, pinagmayabang. After 2 days, nabulilyaso ng Bagyo Katrina. Mamayang Pangulo na nabangga ng barko. Ano pa? Na-overwhelm. Nandyan ang mga flood control pa. Na-overwhelm lang. So, expect SONA. Pang SONA, lahat ito? I don't know, anong tawag nila?
Noong unang sona ng Pangulo, talagang nakinig ako at tuwan-tuwa. Sabi ko ito, may pag-asa. Pangalawang sona, medyo wala na. Nawawalan ako ng gana. Pangatlo, last year. Kasi pang-apat na ito. Di ba, 2022, 23, 24. Pang-apat na eh. Last year, ang pinakamatindi, yung flood control projects. Yung pangalawang sona, ang matandaanan ko, yung sabi niya na, smugglers and hoarders, your days are numbered. Hanggang ngayon, nandyan pa man din sila. Wala pa man tayong nababalitaan na convict at nakulong. O ano pa, yung napatunayan natin na kaya nating pababain ang presyo ng bigas, ang karne, ng isda, ng gulay, mantika, asukal sa pamamagitan ng kadiwa. Nakakita na ako ng kadiwa kasi naghanap ako ng kadiwa eh. Nasa mga mall. Naghanap ako ng bigas kasi gusto kong bibili ng murang bigas, yung sinasabi nilang 29 per kilong bigas. Sabi nang nandun sa kadiwa, maniwala kayang mga murang bigas yan, sir. Kami dito, pinapwesto lang kami dito. Tapos, ano lang, yung nagpwesto doon, kanila pa ang abang. Akala ko, sabi ko, libre na bang abang niyo? Ay, hindi sir, kami pa rin nagbabayad. Saan ang tulong ng gobyerno? Wala lang, sila lang nakipag-coordinate sa mall. Para makapisto kami dito, kailang kami pa rin nagbabayad. So, tapos yung produkto, hindi naman mga direct farmers, kundi mga middleman na yun. Mga ano. So, anyway, ganyan na lang talagang pangsona, wala na tayong magagawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ngayon ng yero at pako galing sa ating sweldo, of course, para ang tribong Talandig makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ogsen nga nagkuha gyud og yang sa gitabang sa ngayro bisag ulan, excited gid kayo sila. Kung karon mao na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So silupin og isumpay-sumpay ra gani ang mga silupin og ibutangan og mga kahoy sa ibabaw. So mao na ni siya. So gantos gyud sila sa ulan. So karon natagaan na sila gero kung na kuan na gyud makatop na gyud sila. Salamat gid ko sa Ginoo sa nagtabang sa amo kay nangan gid ni nga makatop ni kay tan-aw among atop kay sulupin ra gid ang amo kuan sa among kuan abuhan ug sa among balay ug mao na daghang salamat. Maninaot unta mi nga magpadayon ni nga hinabang sa matag isa nga amo ang mga tawo kay daghan pa ang manginahanglan gid sa amo kay mao ra gid na akong amo. Pila na din ni katuig ang inyong balay? 8 katuig na gyud ni among balay. 8 na katuig. So mao nga gaulan na nagyod. So pila na dai imong anak? Duha akong anak. Duha na. So kuan na gyud ba? Karon makabalay na mo ug gabi na og kuan. Naa tay mga anak so di na mo maganto sa ulan. So salamat kayo. Salamat sa Ginoo ug salamat sa among nagtabang sa amo. Sige, salamat.